manifestasyon. Si Jesus ay hinatulan ng kamatayan. Sinasamba ka namin at pinupuri o Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Ang mga pinunong saserdote at mga matatanda ay nagkatipon-tipon sa palasyo ng pinakamataas na saserdote, na ang pangalan ay Caiphas, at nagplano kung paano huhulihin sa pamamagitan ng panlilinlang at magdadala sa kanya sa kamatayan. Papatayin natin ang Jesus na ito ng Nazaret. Sisira niya ang ating dangal, at lahat ng tao ng Israel ay pinagtatawanan tayo. Oo, tama ka. Maliban dyan, walang sumusunod sa ating pangangaral dahil sa Kanya. Paano natin siya papatayin? Ang daming taong sumusunod sa Kanya. Kahit saan, magagalit sila sa atin. Hihikayatin natin ang isa sa Kanyang mga tagasunod. Tatanggapin niya ang ating alok kung bibigyan natin siya ng pera. Habang si Jesus ay naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanyang mga alagad sa oras ng kainan ang pagtataksil ni Judas. Itinatag din niya ang sakramento ng Eucharistia at ang sakramento ng pagpapari para katatagan at kabanalan ng lahat ng kanyang mga anak. Pagkatapos, si Jesus kasama ang mga alagad ay nagpunta sa lugar ng Getsemani. At sinabi sa kanila, Dito lang kayo, habang ako ay magdarasal. nung bumalik siya sa kanila, Halina kayo, ang magkakanulo sa akin ay malapit na. noong mag-umaga, dinala siya kay Pilato. Dahil hindi pwede sa mga Hudyo ang pumatay sa kanilang sariling kamay. Nagdala sila ng maraming paratang sa kanya. Sinabi niyang siya ay anak ng Diyos. Sino man ang nagsasabing siya ay hari ay sumasalungat kay Cesar. At ang maraming tao ay patuloy na nagsisigaw, Ipako siya! Ipako siya! Kaya kumuha si Pilato ng tubig at hinugasan ang kanyang mga kamay sa harapan ng maraming tao at sinabi, Ako ay inosente sa dugo ng taong ito. Kayo ang mananagot. Nag-utos si Pilato na hagupitin muna si Jesus at pagkatapos saka siya ipako. Pagninilay. Si Jesus walang sala na kailanman di magkakasala ay nahatulan ng kamatayan at bukod dooy ang nakakahiyang kamatayan sa krus upang maging tapat na kaibigan ni Cesar. Siya ay ibinigay sa kamay ng kanyang mga kaaway, isang katakot-takot na krimen, ang hatulan ng kamatayan, ang walang sala at lapastanganin ang Panginoon para lang di mayamot ang iba. O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Sa kamatayan, ang mga sundalo ay dinala sa lugar na tawaging Golgotha. Ibig sabihin, paok ng mga bungo. Tignan ninyo ang kanyang suot na damit. Hindi yan na klaseng damit ng isang hari. Tanggalin natin ang kanyang damit at bihisan natin siya ng pangharing damit. Oo, dahil siya
ay hari, marapat na siya'y parusahan. Lagyan natin siya ng korona na karapat-dapat bilang isang hari. Pero, kailangan din niya ng isang bagay na nagbibigay ng simbolo na kanyang kapangyarihan. Dinuraan siya at hinampas ng kahoy ang kanyang ulo. Pagkatapos, inilabas upang ipako siya sa krus. Pagdinilay nang ang ating banal na tagapagligtas ay magpasan ng krus, bukas loob niyang idinipa ang kanyang mga sugatang bisig. Buong pusong niyakap ito, magiliw na hinagkan at inilapat sa kanyang mga pasang balikat at bukal sa loob niyang pinasan ito. Panalangin, o kamahal-mahalang krus, niyayak ko't hinahagkan. Malugod ko itong tinatanggap mula sa iyong mga kamay. O Diyos ko, naway maging kaluwalhatian mo ito sa aking buhay, na mailigtas mula sa krus ng aking Panginoon at tagapagligtas. Sa pamamagitan nito, naway ang mundo'y maipako sa akin at ako'y sa mundo, nang ako'y maging iyo magpakailanman. Ama namin, si Jesus ay nadapa sa unang pagkakataon. Sinasamba ka namin at pinupuri o Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Hindi pa kontento ang mga lumalang sundalo sa kanilang ginawang kasamaan sa kanya. Pagkatapos nilang hampasin at pinagtawanan, ipinatong pa nila ang krus sa kanyang balikat. At pinalakad patungo sa lugar na kung saan siya papako. Si Jesus ay dadaan sa buong syudad na dala-dala ang kanyang krus, na kung saan dun din narinig ang pagpapahayag ng kanyang mabuting balita. At ngayon, kinikilala na siyang kriminal. Niyakap ni Jesus ang kanyang krus ng may buong pagmamahal, alang-alang sa mga tao, at handang-handa niyang sundin ang buong kalooban ng kanyang ama. Pero ang krus ay napakabigat sa taong nahatulan, nahampas-sampas at hindi nakakain ng mga ilang oras. Kaya si Jesus ay napadapa sa lupa at ang kanyang kabanalang katawan ay nasaktan ng matindi sa pagkadapa niya sa lupa. Ikaw na tamad, tumayo ka. Mahuli na tayo sa Golgotha. Ikaw na hari, tumayo ka! Si Jesus ay nakatayo at nagpatuloy siya. Kunyari lang yan, di ba? Diba kunyari lang yan? Sa makatuwid, si Jesus ay nakatayo at nagpatuloy siyang lumakad. Pataas na dala ang kanyang krus patungo sa Kalbaryo. Ito yung alam. Pagdinilay, nang hina ang ating mahal na tagapagligtas sa bigat ng pasan ng krus, at dahil dito, siya'y bumagsak at nadapa. Ang ating mga kasalanan, pagkukulang, ang siyang pabigat na nagpakasakit sa kanya. Ang krus ay sadyang magaang at kalugod-lugod para sa kanya. Subalit ang ating mga kasalanan ay di kaaya-aya. Panalangin, O Jesus ko, pinasan mo ang aking mga pasanin at ang bigat ng aking mga kasalanan. Di ko rin ba kayang nanaising isalip sa iyo ang aking mga pasanin at paghihirap, at tanggapin ng malugod ang iyong mga kautusan. Ang iyong pangatok ay kalugod-lugod at ang pasanin ay magaang. Tinatanggap ko po ito ng bukas loob. Papasanin ko ang aking krus at susunod sa iyo. Nasalubong ni Jesus ang kanyang inang nagdadalamhati. Sinasamba ka namin at pinupuri o Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Tumayo
ulit si Jesus at nagpatuloy sa pagpasan ng krus. Napakaraming tao ang naroroon sa daan na kanyang dinadaanan. Napakaraming kaibigan at maraming kaaway. Siyempre, kasama sa maraming tao ay ang kanyang ina, ang banal na Birhen Maria, Maria Magdalena at sila na kanyang ina. Ang tatlo ay nagsisikap mapalapit kay Jesus. Ngunit napakahirap dahil sa dami ng tao at mga sundalo. Pagkatapos makakita ng daan para makalapit sa kanya, nakatagpo sila ng maliit na lugar kung saan nila hihintayin si Jesus para makita at damayan siya. Hindi sila nakapag-usap dahil sa bilis ng prosesyon. Ngunit, tumayo sila sa harapan ng bawat isa at nag-usap sa kanilang tingin, isipan at puso. Sa isang saglit, hinarap ng sundalo ang Birhen Maria at itinulak siya sa gilid upang makapagpatuloy ang daan ng prosesyon patungo sa Kalbaryo. Ang Birhen Maria, kasama ang dalawang kasamahan, ay nagpatuloy sa prosesyon na malayo ng kaunti kay Jesus. Pagninilay, sadyang napakasakit at napakalungkot nito para kay Maria. Ang namimighating ina na makita ang kanyang mahal na anak, pasa ng mabigat na krus, anong sakit ang nadamas ang kanyang puso't papaanong di na naisin ni Maria na mamamatay sa halip na si Jesus o di kaya kasama niya, ating hingi ng tulong ng mahal na ina na tayo saklolohan sa oras ng ating kamatayan. Panalangin ang pagkukulang, kami ngayon'y magmahalan. O Diyos, kami kahabagan, ayon sa iyong kabutihan, patawarin ang pagkukulang, kami ngayon'y magmahalan. Ang ikalimang istasyon, ang pagtulong ni Simon Sireneo sa pagpasa ng krus ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinupuri o Panginoong Hesukristo Pagkatapos makatagpo ng mag-inang si Jesus at Maria, nagpatuloy siya sa paglalakad sa lugar ng pagpapakuan. Ngunit siya ay hinang-hina. Ang bigat ng lahat ng ating kasalanan, dagdag pa ang mahabang pag-aayuno, ang paghahagupit, paghahampas at lahat na ng uri ng pananakit na ginagawa sa Kanya. At ang dugong naubos na sa Kanya ang siyang nagpapahina para pagpapatuloy na pagpasan ng krus. Tignan ninyo ang hari, parang nanghihina na. Iwanan niyo siyang mag-isa. Kailangan niyang sarili pasalin. Tumawag tayo ng ibang tutulong sa kanya. Hoy, ikaw, halika. Ako, anong gusto niyo sa akin? Apat na istasyon. Inuwan mo ang tawad mo sa pagpasal na kanyang krus. Sila nanghihina na, nagtatagal na tayong makarating sa lugar ng pagpapakuan. Bakit ako? Ako isang simpleng tao na napadaan sa Kalbaryo. Pauwi na ako. Ano akong masungkot sa kami ng tao ito? Sa putol na bato. Kunin mo ang krus ng tao ito at tulungan mo siyang pasanin ito. Pagkatapos tulungan ng Simon na ito si Jesus, napasanin ng krus at magkasamang nagpatuloy sa paglalakad sa daan ng krus. Bigyan natin ang aking anak sa tamang lugar para sa kanyang sagrado istasyon. Dahil sa ito ay habang ng solemnidad ng Pasko ng mga Hudyo, si Jesus ay dinala doon
Panginoong Hesus at ipinahiga sa krus. sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Si Jesus at Simon habang lumalakad sila patungo sa krus. Dahil mahinang-mahina na si Jesus, nahihirapan siyang lumakad. Maraming taong sumusunod sa kanila. Isa sa naawa sa kanya ay isang babaeng nagngangalang Veronica. Na naging matapang, hindi siya natakot sumugod Pagkatapos, kay pinagulong Jesus. ni Jesus ang dakilang bato. Pinanak sa tiyan ang kanyang belo ang mukha ni Jesus. Nagsialisan na ang lahat. Pumarito siya ng beso Jesus na walang dala anuman. Gawin din naman walang dalang iniwan tayo. Ngayon ay tapos na ang gawa ng ating pagkakaligtas. Tayo ay mga anak na ng Diyos dahil si Jesus ay namatay para sa atin. At sa kanyang kamatayan ay kabayaran natin. Dapat nating ibigay ang ating buhay para sa iba bilang paraan ng pagsasabuhay sa buhay ni Jesus at mag-isa at katulad ng sa Kanya. Si Veronica ay naiwan sa gitna ng dinaraanan ng mga taong sumusunod kay Jesus. Habang papalayo sa kanya ang mga tao, tinignan niya ang hawak niyang kanyo at nakita niya ang napintal ng mukha ni Jesus. Bilang pasasalamat sa kanyang pagiging mapulin. At pagkabagay Veronica, pinunasan Jesus ay nadapa sa ikalawang pagkakataon. Sinasamba ka namin at pinupuri o Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Si Jesus ay patuloy na lumalakad. Dahil sa kahinaan ng katawan ni Jesus, siya ay muling nadapa. Sa gitna ng mga sigawan ng mga tao at pagpapahirap ng mga sundalo sa kanya. Tumayo ka, ikaw na ang hari. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Tumayo ka, ikaw na walang kwentang Hudyo. Hindi ka na namin mahintay pa. Napakabagal mo lumakad. Kahit sa mga kirot o kahirapan ng mga sugat ni Jesus, ay bumangon siyang muli sa pagkakadapa. Tumayo siyang muli dahil sa matinding pagmamahal niya sa kanyang Ama para sa atin. At ipinagpatuloy pa rin niyang lumakad patungo sa Kalbaryo. Sa matinding bigat ng krus, si Jesus ay muling bumagsak sa lupa. Subalit hindi man lamang siya binayaang makapagpahinga ng kahit sandali. Sa halip, siya'y lalong ipinagtulakan at hinagupit upang may pagpatuloy ang kanyang pagpapasan. Ang ating paulit-ulit na pagkakasala ang siyang nagpapako muli kay Jesus. Sa pagkakasaksi nito, patuloy pa kaya akong magpapakasala. Alasyon. Si Jesus at ang mga babaeng taga-Jerusalem, sinasamba ka namin at pinupuri o Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Maliban sa napakahirap na dinaranas na pagpapakasakit ni Jesus, may panahon pa siyang ipagtanggol o suportahan ang ibang tao. Hindi niya tinignan ang sarili niyang kahirapan. Sa ibang tao muna siya tumingin at sinuportahan. Sa lahat ng mga taong nakakakita, may grupo ng mga kababaihan na may matinding pagmamalasakit sa natagpuan nilang pangyayari. At nagugulumihanan sila at napapaiyak habang siya ay lumalakad si Jesus sa harapan nila. Sa gitna ng pagpapakahirap ni Jesus, napahingkat na nakipag-usap ito sa mga kababaihan at sinikap niyang turuan sila ng katotohanan tungkol sa mga nakita nilang pangyayari sa oras na iyon. Mga kababaihan, bakit kayo'y umiiyak? Naiiyak kami sapagkat nakikita namin ang pagpapakahirap sa buo niyong katawan. Naiiyak kami sapagkat
nakikita namin kung paano ka hinahampas at tinatadya. Ang inyong iyakan, kundi para sa inyong mga sarili at sa inyong mga anak kayo umiyak. Huwag niyo na akong iyakan, sapagkat ako ay mapupunta sa aking amang nasa langit sa madali ang panahon. Iyakan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak na sa ngayon ay nasa mundo pang ito. Sikapin ninyong huwag na magkasala ulit para sa ganon, yung nangyayari sa akin ngayon ay hindi na muling mauulit. Pagninilay, dala ng habag, tumangis ang mga tapat na kababaihan dahil sa pagpapakasakit ng manunubos. Subalit, Patawarin ang pagkukulang, kami ngayo'y magmahalan. O Diyos, sa aming kahabagan, ayon sa iyong kabuhian. Sa pangatlong beses sa lubis, patungong taas ng Kalbaryo. Hindi na makayanan ng mga paa ni Jesus. Ang kanyang lakas ay di na nagtagal at nadapa sa lupa dahil sa kanyang kapaguran. Tignan natin ang mga grupong sumama kay Jesus. Lahat ay laban sa kanya. Lahat sila ay laban kay Jesus at naging taga-usig niya. Tayo rin ay laban kay Jesus. At sa bawat sandali na tayo nakakagawa ng kasalanan, tayo ay tagapagpusig. May isang tao sa napakaraming tao na nag-iisa. Siya ay ang ina ng Panginoong Yesus. Siya ay umiiyak, tinitignan ng kanyang nagdurusang anak. At siya ay umiiyak dahil alam niya na ang kanyang paghihirap ay higit pa sa pisikal na paghihirap. Alam ni Maria na si Jesus ay naghihirap, lalo na dahil sa ating mga kasalanan, kaysa sa mga sugat. Siya ay umiiyak at walang dumadamay sa kanya. pagninilay, pagod na dumating sa paanan ng Kalbaryo si Jesus ay bumagsak muli sa lupa sa ikatlong pagkakataon. Kailanman ay hindi nabawasan ng kanyang pagmamahal sa atin. Isang katakot-takot na pahirap na pasanin ang ating mga kasalanan. Ang ikasampung istasyon, si Jesus ay hinubdan ng kanyang damit. Sinasamba ka namin at pinupuri o Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Nakarating na rin si Jesus sa tuktok ng bundok na ang tawag ay Kalbaryo, kung saan siya ipapako. Bago siya ipako, pinainom siya ng alak na hinaluan ng mira. Halika nga, inumin mo ito. Kapag ininom mo ito, malalasing ka at makakalimutan mo ang kirot ng iyong mga sugat. Salamat sa inyong kabutihan. Pero, mas lalo kong hagkan ang aking krus. Sundin ko na lubusan ang kalooban ng aking amang nasa langit. Na siyang may gusto nito para sa kaligtasan ng lahat ng makasalanan. Hinubaran ng mga sundalo ang kanyang damit. Ang paghugot ng kanyang damit ay lumikit sa kanyang mga sugat, dahil sa matinding sugatan ng kanyang katawan. At marahas siyang hinubaran ng mga sundalo, kung kaya't ang kanyang balat ay sumama sa paghugot ng kanyang damit. Pagkatapos ang karahasan ginawa kay Jesus, ang mga sundalo ay pinaghati-hatian ang kanyang damit, para malaman kung alin ang para kanino. Sa huling sandali, isang sundalo ang kumuha ng damit ni Jesus. Inagaw at pinunit-punit ito, at iniwan sa lugar na napakahirap. Iniwan niyang walang kasama kundi ang kahoy na krus lamang. Pagninilay, nang patawarin ang pagkukulang, kami ngayo'y magmahalan. Ang
11 istasyon, si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba o Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Ang krus ay nakahiga sa sahig. Naghihintay sa sagradong katawan ni Jesus. Ang mga Romanong sundalo ay tinapon siya sa krus. At inalay ni Jesus ang kanyang mga kamay para ipako. At ipinako nila ang kanyang kamay at paa. At sa pagpatayo ng krus, naiwan siyang namatay at nagdadalamhati. Kung gayon, sisirain mo ang templo at itatayo mo ito sa 3 araw. Oo, kung gayon, iligtas mo ang iyong sarili. Bumaba ka mula sa krus. Iniligtas niya ang iba at hindi niya maililigtas ang kanyang sarili. Hayaan niyo ang Kristo, ang hari ng Israel. Bumaba mula sa krus ngayon para makita natin at paniwalaan. Pagmamahal ang nagdala kay Jesus sa Kalbaryo, at sa krus lahat ng kanyang galaw at salita ay tanda ng pagmamahal. Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngunit, ang malupit na kaaway ni Jesus ay hindi tumigil. Para gawing mas masakit, ipinako siya kasama ang 2 taong magnanakaw, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Ikaw nga ba si Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili. Kung gayon, kasama kami. Wala ka man lang bang takot sa Diyos? Pareho ang iyong parusa, katulad ng ginawa niya. Ngunit, sa kaso natin, nararapat lamang ito. Binabayaran lamang natin ang ating ginawa. Ngunit, ang taong ito ay walang maling ginawa. Pagkatapos, kinausap Magmahalan. Ang 13 istasyon, si Jesus ay ibinaba sa krus. Sinasamba ka namin at pinupuri o Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. namatay si Jesus sa krus dahil sa pagmamahal sa atin. Tumigil tayo sumandali sa ating pang-araw-araw na pinagkakabalahan at negosyo, at magnilay sa tagpong ito. Sa isang tabi, si Maria, ang ina ni Jesus, punong-puno ng pagdurusa at kamatayan ng kanyang anak. Kasama si Juan, ang pinakamamahal na alagad ni Jesus. Sa isang tabi, maraming nadyo pa rin doon, sa bundok ng Kalbaryo. Naghihintay kay Jesus na alisin na doon. Si Jose na taga-Arimatea, isang mabuti at matuwid na tao, ay nagpaalam kay Pilato na ibuburol ang katawan ni Jesus. Kaya, nagpunta siya sa Kalbaryo kasama si Nicodemus at magkasamang ibinaba ang katawan ni Jesus at inilagay ito sa kamay ng kabanal-banalang ina. Pinakamamahal ko anak, Tignan mo ang kanilang ginawa sa iyo. Ikaw ang pinakamamahal kong anak. Pinatay ka nila katulad ng isang kriminal. Tinuruan mo lamang sila ng mabubuting bagay at itinuring ka nila ng isang kriminal. Kami ngayon'y magmahalan. Ang 14 na istasyon, si Jesus ay dinala sa kanyang libingan. Sinasamba ka namin
Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal sa krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Napakalapit sa Kalbaryo, si Jose ay may bagong gawang puntod o libingan, gawa sa putol na bato. Minamahal kong Maria, dumidilim na. Ilagay na natin ang katawan ng iyong pinakamamahal na anak sa puntod at umuwi na tayo. Oo, tama ka. Bigyan natin ang aking anak ng tamang lugar para sa kanyang sagradong katawan. Dahil sa ito ay hapon ng solemnidad ng Pasko ng mga Hudyo, si Jesus ay dinala doon upang Pagninilay. Pagkatapos, pinagulong ni Jesus ang dakilang bato. Tinakpan ang pintuan ng puntod at pagkatapos nagsialisan na ang lahat. Pumarito sa mundo si Jesus na walang dala anuman. Gayon din naman walang dalang iniwan tayo. Ngayon ay tapos na ang gawa ng ating pagkakaligtas. Tayo ay mga anak na ng Diyos dahil si Jesus ay namatay para sa atin. At sa kanyang kamatayan ay kabayaran natin. Dapat nating ibigay ang ating buhay para sa iba.